Bago po ako magsimula, gusto ko lang po sabihin na karamihan sa atin dito ay naniniwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Naniniwala tayo kay Jesus, nagsisimba tayo, nananalangin tayo, at nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero minsan, hindi natin napapansin na meron ng gap sa kung ano ang paniniwala natin at kung paano tayo mamuhay. So, iisa yung paniniwala natin, pero ang mga kilos natin ay maraming sinasabi, maraming nagagawa. The way tayo magsalita, the way tayo magdesisyon or mamili, and kung paano natin pakitunguhan ng bawat isa. So today, I want us to observe ourselves, not to judge, but to understand. So, to ask an honest question, is believing enough? Sapat ba yung paniniwala natin? Or is there something more that God is calling us to? Yung paniniwala ba natin, sapat ba? O may higit pa na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Higit pa na tinatawag sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin. Sige po, manalangin po tayo. Yes, Lord, Father God, we worship you, we glorify you in Jesus. Lord, maraming salamat sa pagkakataon nito. Sinamahan niyo po kami. Kayong nanguna sa aming kalagitnaan. Patuloy, Lord, na manguna ka sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng wisdom and knowledge, Lord, upang maunawaan ng iyong mga salita. Panginoon, kung paano kami maniniwala at kung paano kami susunod sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, huwag mong hayaan, Panginoon, na ma-distract kami ng kaaway, Panginoon. Kundi, Panginoon, ang puso namin, ang isip namin ay matuon lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, our title for today is Believers or Followers. So, saan po kayo dito? Believers or followers? So, let's start with the believers. Sabi sa James or Santiago 2, verse 19, sabi dito, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Amen po ba? Amen. Amen. So, sinasabi dito na ang